Please turn your Bibles to Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at na mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga aalisan ay aapawan ng bagong alak. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Amen. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. Brothers and sisters, what have we learned so far from our study in this chapter about faith, about trusting in the Lord? What specifically are its demands? Well, number one, we learned by way of review that as believers, we are expected to trust the Lord entirely. Trust in the Lord with all your heart, meaning trust Him with your whole being. You remember this? Trust Him without any reservation and hesitancy. Now, concerning this, James 1 chapter 5 or James 1 verses 5 to 8 reminds us that if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Number two, we must not only trust the Lord entirely, we must also trust the Lord exclusively. Do not lean or lean not on your own understanding. Proverbs 3:5, the latter part of verse 5. Brothers and sisters, if you determine not to lean on your own understanding, if you determine not to presume that you know better, you'll just do what the Lord says. No ifs, no ends, nor buts. Absolutely no excuses, no discussion, or protestations. I know that's not easy, but that is what is required of us. As I ponder upon this, tinatanggap ko yung results ng mga laboratory tests ko just the other day. And, my CREA does not read very, very good. It's not encouraging. But I have to remind myself, I have to apply what I teach, that I am supposed to submit to the Lord's will, knowing that this God
does not commit any mistake, knowing that this God is worthy of my full, complete, and absolute trust. Pipiliin nating mas pagdudahan, mga kapatid, ang ating sariling damdamin o sarili nating pananaw kaysa sa mag-alinlangan. Pipiliin natin magtiwala sa Kanya kaysa sa pagdudahan ng ating sariling damdamin o sarili nating pananaw. Mas pipiliin natin magtiwala sa Panginoon kaysa questionin ng karunungan at pasya ng ating Panginoon. Lean not on your own understanding. Lean not on conclusions based primarily on our own limited perceptions. If I may add to this, what I've read from Derek Kidner, you see, to acknowledge in all your ways, you're supposed to acknowledge Him. Now, to acknowledge contains not only the idea of acknowledging, but the much richer content of having fellowship with. So when we trust in the Lord, and when we do not lean on our own understanding, and when we choose to acknowledge Him in all our ways, that is a decision, a resolve on our part to not only to acknowledge Him as in as in the agreement that He exists. It's much more than that. It's a determination to have a deeper fellowship with Him, to know Him more, to know Him deeper. At doon pala, mga kapatid, nakikita mo na kung ano ang isa sa mga mahalagang layunin ng mga pagsubok na pinararana sa atin ng Panginoon, upang tayo ay nyayahan ng Panginoon na mas maggugol ng mahalagang mga oras sa Kanya. Something that we do not normally do when everything is doing okay. Amen? So yun na nga ang sinasabi ni King Solomon dito. King Solomon exhorts us to trust God extensively. Trust Him entirely. Trust Him exclusively and extensively in all your ways. Acknowledge Him. Walang aspeto ng buhay mo na hindi nasasakop ng, yes, again, pag-recognize na nandyan siya, pero hindi lang yon, kundi sa lahat ng bagay ay ang pakikipag-ugnay, pakikipag-ulayaw sa Kanya. In every situation, brothers and sisters, the question is, what does God say about it? That ought to be our default. That ought to be our go-to question. Anong sinasabi ng Panginoong Diyos sa bagay na ito? Anong nais ipahiwatig sa akin ng Panginoon? Ang buong buhay natin, mga kapatid, kasama na po ang mga maliliit na detalye nito ay dapat pinamamahalaan at dapat ginagabayan ng kung ano ang sinasabi ng Diyos sa Kanyang mga salita. Ang karunungan po kung gayon ay ang pagtitiwala ng lubos sa Panginoon. Klaro yan sa verse 5. Ang karunungan ay ang banal na pagtatakot sa Panginoon. Klaro yan sa verse 7. At ang karunungan ay ang pagbibigay ng lubos na karangalan sa Kanya. Ayon naman sa verse 9. At kung tayo po ay tunay na nagtitiwala sa Kanya, kung tayo po ay tunay na may banal na pagkatakot at nagbibigay ng karangalan sa Panginoon,
papailalim tayo at susunod ng lubos sa Kanya. Now, ang pagpapailalim po na ito sa kalooban at sa karangalan o karunungan ng Diyos ay hindi lamang inaasahan kapag maalwa ang lahat sa atin, kundi lalo na po sa mga panahong dumaraan tayo sa pagsubok, sa mga panahong isinasailalim tayo ng Panginoon sa Kanyang matalinong probidensya, sa Kanyang mga pagtuturo, at sa Kanyang mga pagtutuwid. Mga kapatid, pagka po tayo pinadadaan niya sa dakong madidilim ng ating buhay, kapag maging ang presensya po niya ay halos di mo maaninag, nasaan ka, Panginoon, sa lahat ng ito? Bumabaling ako sa kaliwa, wala ka. Bumabaling ako sa kanan, wala ka. Nasaan ka? Sa gitna ng lahat ng ito. Kung ganon ang iyong situation ngayon, kung ganon ang iyong pakiramdam ngayon, maging sapat nawa, maging sapat na nawa, at maging source ng ating rest ang Kanyang tinig. Would that be enough for us, brethren? If it's too dark that even His presence is seemingly, absent. I mean, the key word there is the word seemingly. Nasaan nasaan siya? Aralin natin, mga kapatid, na magtiwala sa Kanyang tinig. Yun na lang ang nag-iisang gabay mo. Would that be enough? I believe so. That is more than enough, actually. Paano naging enough yun? Sapagkat nakikilala natin siya. Amen? Kilala ko, I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep which I have committed unto Him. Amen? O kahit hindi ko siya nakikita, sapat na yung gabay ng Kanyang tinig, diretso lang, kaliwa, kanan. O, dahil alam ko na trustworthy ang nagsasalita. Ano po ang sabi sa atin sa Proverbs chapter 3, verses 11 and 12? My son, despise not. My son, resent not. My son, reject not. Di ba yan ang ating normal, natural response? Pag may mga pagbabago sa buhay natin, we do not normally welcome changes sa buhay natin. Kaya ang reminder sa atin, my son, despise not the chastening of who? Of the faithful God, of the Lord. Neither be weary of His correction. The word weary there is shrink from. Neither shrink from His creation. For whom the Lord loves, He corrected, even as a father, the son, in whom He delights. You see what happens is when we resent the chastening of the Lord, and when we shrink from His correction, somehow it negates trust. Di ba? Pinakikita noon na parang kaduda-duda para sa'yo ang pinadadaan sa'yo ng Panginoon. So may problema talaga. Hindi ubrang magkita, hindi pwedeng magsama yung ayaw mo sa gabay ng Panginoon, pero i-claim mo na nagtitiwala ka sa Kanya. Hindi siya pwedeng magkasama.
Sabi nga po in another version of these verses, Proverbs 3:11 and 12, "My child, don't turn away or become bitter when the Lord corrects you. The Lord corrects everyone He loves, just as parents correct a child they dearly love." Kasi pwede namang, wala ka na lang magawa. So, hayaan mo na lang yung kamay, mabigat na kamay ng probidensya. Pwede yun. Di ba? That is stoicism, right? Pero it would make discipline useless. We would not learn. Kung tatagang ko na lang, bahala na. Hindi ka nandoon para magkaroon ng bukas na tainga upang makinig ano ang nais mong matutunan ko, Panginoon, habang ako ay nandito at hanggang kailan mo gusto na ako'y nandito sa situation na ito. Now, hinggil dito, mga kapatid, ano po ang na-realize ng psalmist tungkol sa kabutihang dala ng mga pagtutuwid at pagpapaalala ng Panginoon sa kanya? Naitala po yun sa Psalm 119, verse 67, "Before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word." Verse 68, "Thou art good, and doest good. Teach me thy statutes." I'm ready, I'm willing to listen, because I've realized you are a good God, and what you do to me is good. Amen? Na-realize niya na kung hindi dahil sa mabigat na situation na ipinadadaan sa akin ng Panginoon, nalayo na sana ako sa Kanya. And so ang kanyang conclusion sa verse 71, "It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes." Amen? If there is one thing that, must be clear to us, is this: there's no good thing that this faithful God would withhold from us. No good thing. And sometimes what is good for us is not the outpouring of material and physical blessings. It is good for me that I have been afflicted. Amen? So mga kapatid, ang Panginoon natin ay hindi po gaya ng isang amang mapagpalaki sa layaw, na sinusunod lamang ang lahat ng maibigan at kapritsyo ng kanyang anak, na di alintana, na ikapapahamak na niya ang mga iyon. Hindi ganon ang ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti at marunong na Ama, nalalaman niyang ang ganito'y hindi mainam. Ang pagtutuwid at pagsubok ay kasangkapan ng Panginoon upang turuan tayong manalig sa kanyang kabutihan at manangan sa kanyang karunungan. Maging ang ating dakilang makatang si Francisco Balagtas ay nauunawaan yan. Ano po ang sabi niya? Naunawaan ni Francisco Balagtas yung implikasyon ng pagpapalayaw sa anak. Ano sabi niya tungkol dito? Ang taong magawi sa ligaya't aliw, mahirati, mawili. Ang taong magawi sa ligaya't aliw, mahina ang puso't lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na daratni, di na matutuhang bathin. Di ba ganon? Papaluin mo pa lang, umaamba pa lang humangawa na. Bakit? Hindi nasanay
sa pagdidisiplina, para ng halamang lumaki sa tubig. Dahil nalalanta, munting di madilig, malayo ng konti, ma-win from. Doon sa pag-aalaga ng ina, halimbawa, in this particular case, ang illustration ay tubig na nakababad sa, halaman na nakababad sa tubig. Sandali mong alisin sa tubigan, dahoy nalalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Munting kahirapay, malaking dala. Munting kahirapay, malaki, parang napakalaki ng dala. Dibdib palibasay di gawing magbata, ay bago sa mundo'y walang kisap mata, ang tao'y mayroong sukat ipagdusa. And the very famous line, ang laki sa layaw. Hindi ko maiwasang hindi banggitin yung karaniway Jeff Rocks. Sabi ko, hindi ko sabihin, sinabi ko rin. Amen? Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Hubad sa bait at ngunit sa hatol ay salat. Kaya hindi marunong magpasya ng tama dahil pinalaki sa layaw, hubad sa bait. At sa ngunit sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Bow. Brothers and sisters, did you know that your reaction to difficult providences is a reflection or a demonstration of your trust and fear of the Lord, and that it reveals how much you honor Him? Well, there is a way to express our grievance without sinning, but there is a very, very big difference between taking your complaint to God, and complaining at Him, getting irritated or getting annoyed under His providence. May malaking pagkakaiba yon. Hindi tayo pinagbabawalan na lumapit sa Panginoon na mayroong wondering, Panginoon, bakit ngayon? Bakit nangyayari ito? Inaasahan yon mula sa isang taong naaapektuhan ng kanyang dinadaanan. Pero ibang bagay, kung ikaw ay nagrereklamo na sa Diyos, na ang hindi mo magustuhan ay ang mga pagtatrato ng Diyos sa iyo. Yun po ay palatandaan ng kawalan natin ng pananalig na tama ang kanyang ginagawa, na sa karunungan at kabutihan at katapatan ginagawa niya yon sa atin. So, I encourage everyone that in every situation of life, may we learn to trust God and give Him due respect and importance. Hindi kasi natin namamalayan sa sobra nating pagpipilit na masunod at mangyari yung gusto natin sa halip na ang gusto ng Panginoon ay naaalisan na natin siya ng respeto. Na parang sinasabi mo, mas tama pang iniisip ko kaysa sa inyo. Mas marunong pa ako kaysa sa mga pamamaraan ninyo. In so many words, yun ang gusto mong sabihin kung umaalma ka sa kung saan ka inilalagay ng Panginoon. Amen? Now, moving on to our main topic for this morning, the money matters. The King Solomon did not only encourage his son to trust in the Lord and acknowledge Him in all his ways, he also taught him specific ways in which
He should do that. In all your ways, acknowledge Him. Kasama to. You see, our text is one of the specific ways in which people who trust in the Lord acknowledge Him. Ano po ang exhortation niya dito sa Proverbs 3 verses 9 and 10? Doon po sa verse 9 ang sabi, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Doon naman sa verse 10, sinasabi naman niya kung ano ang kapalit ito. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Pero una po sa lahat, makikita ninyo na hindi po minamasama ng banal na kasulatan ang pagkakaroon natin ng mga ari-arian at ang patuloy ding pagdami at paglago nito, hindi yon masama. Lalo na kung bunga yon ng iyong walang pandarayang pagsisikap. Yung may integridad na pagkita ng pera at pagpapalago nito ay hindi masama. God does not mind you having material possessions. Again, honor the Lord with thy substance. Iyan. And then, with the first fruits of all thine increase. Palaguin mo yan. Sige lang. Kung magkaroon ng mga franchise ang Move Coffee PH, kung makakita tayo niyan, kapatid na Vic sa Saldiponso at sa Plaridel at sa buong Bulacan, Bulacan today, the world tomorrow. Amen? Abay, purihin ang Panginoon. You see, contrary to the so-called poverty gospel, the call to godliness that does not require a vow of poverty. You do not have to be broke. You do not have to be bankrupt to be a fully devoted disciple of Jesus Christ. In fact, itong proverb na ito ay wise counsel ng isang wealthy and powerful king sa kanyang anak na siya rin kanyang tagapagmana. Yung mismong nagsasalita dito ay hindi pobre. Yung nagsasalita dito ay maraming mga ari-arian at namamahala sa isang matagumpay na bansa. Kaya't malinaw dito na ang kabanalan ay hindi nakadepende sa pagkakaroon o kawalan ng salapi. Hindi ito nakadepende sa pagkakaroon o kawalan ng ari-arian. Sa halip po, ang nagdidetermina ng antas ng ating kabanalan at lalim ng ating kaugnayan sa Diyos ay ang attitude natin sa ating mga tinatangkilik. Are you following me? Ang nagdidetermina, uulitin ko, ang nagdidetermina ng antas ng ating kabanalan, lalim ng ating pananampalataya at pagkakaroon ng close, intimate relationship with this God, yung pong attitude natin pagdating sa ating mga tinatangkiling. O paano natin tinatrato? Ano tingin natin sa mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon? Nalalaman po ng matuwid na kung sakaling pagpalain siya ng Panginoon at kung sakaling palaguin ang kanyang mga kayamanan, hindi niya ito dapat ipagdadamot. Hindi siya magiging sakim o magiging makasarili kaya.
Ang isang tunay na mananampalataya, gagamitin ang kayamanang yaon o lumalagong kayamanan for that matter upang lalo pang parangalan ang kanyang Panginoon. At upang lalo pang iabante o isulong ang gawain ng kanyang kaharian. Yun ang malinaw na priority ng tunay na mananampalataya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, temporal things, material things, shall be added unto you. Alam po ba ninyo na itong ating text ay may malaking kinalaman, may malaking kaugnayan sa ating pagsamba sa Panginoon? You see, the word translated honor here is the noun form of the word that is used for the glory of God. Hence, to honor the Lord is to glorify the Lord. Brothers and sisters, we all know that this is the very heart of true worship. Worship is not about you. Worship is not about your needs. Worship is about God and about His glory. To worship the Lord is to honor the Lord. Question: but how are we going to honor the Lord? Paano natin siya paparangalan? Paano natin siya luluwalatin? Paano natin siya sasambahin? Interestingly, mga kapatid, hindi ko alam kung napansin nyo nung binabasa natin ito, pero interestingly, hindi ang sinabi dito na magagawa natin yaon, sa pamamagitan ng pag-aawit ng papuri, na karaniwang pumapasok sa isip natin when we talk about worship. Pero hindi yun sinabi dito. Nasusundan niyo ba ako? To honor the Lord is to glorify the Lord. To worship the Lord. Pero sabi, paano mo magagawa yon? Aawit ka ng papuri? Pastor, baka naman pwedeng yun na nga, lalakasan ko na lang. Hindi. Hindi. Ano sabi? Mananalangin ka, yung bang utos dito? Makikinig ka ng salita. Now, hindi yun ang sinabi dito na paraan ng pagsamba. Hindi masamang umawit ng papuri sa Diyos, utos yan. Hindi masamang makinig ng mataimtim sa pangangaral ng kanya salita, utos yan. Lalo naman ang manalangin. Di ba? Pero yung mga utos na yan, hindi dito mo mababasa. Sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, iniutos yan, hindi dito. Ano po ang iniutos dito na paraan at bahagi ng ating pagsamba sa Kanya, pagluwalhati sa Kanya? Mga kapatid, ang specific admonition sa atin dito is to honor the Lord with our wealth. Honor the Lord with our possessions. Honor the Lord with your substance. Sa palagay ninyo, ano po ang pangunahing dahilan? Bakit niya tayo binibigyan at bakit niya tayo pinalalago sa ating pagdating sa ating mga tinatangkilik? Madalas, again, ang default na sagot, napaka-self-centered madalas. Iniisip natin na kaya ginagawa ng Diyos yun. Kaya nga tayo bine-bless materially. Upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Di ba? Yun ang ating, kahit ako, sa aking mga unguarded moments, pagka mayroong material blessing, salamat at mabibili ko na rin yung ganun. Di ba? Yun ang ating default. Iniisip natin na nagkikare ang Panginoon sa atin at ayaw niyang tayo ay magkulang. Tama po yun.
Di ko sinasabing mali. Tama po yun. Sinabi po sa banal na kasulatan yun. Ano po sabi? But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. Tama yung sagot na yun. Kaya lang, kung bakit laging yun yung unang sagot, doon tayo may issue. Doon may issue ang banal na kasulatan. Dahil hindi yon ang kumpletong sagot. Hindi yon ang kumpletong katotohanan. Hindi lamang po tayo pinagpapala ng Panginoon para matugunan ang ating mga pangangailangan. Patunay dito mga kapatid, ang pagbibigay niya sa atin ng sobra o higit sa ating mga pangangailangan. Patunay dito yung pagbibigay niya sa atin ng higit sa ating pwedeng ipambili ng pagkain o higit sa ating pwedeng ipambayad sa kuryente, etc. Hindi pa tayo napapahinto at napapatanong, bakit kaya nagbibigay ang Panginoon ng higit? Nabayaran ko na ang kuryente? Napag-tuition ko na ang aking mga anak? Lahat ng mga pananagutan ay nasettle na. Bakit may sobra? Karaniwan ang sagot natin, kaya may sobra para yung 3 kong sasakyan maging 4. Amen? Uy, akalain mo yan. You know? Nagbigay ang Panginoon ng pambili ng Fortuner. Praise the Lord. You know, naluluma na yung aking Mercedes at yung aking, di ba ganon? Ang lungkot. Namimiss natin yung point ng pagpapala sa atin ng Panginoon. O kaya naman yung 5 mong sapatos, rubber shoes, sneakers, maging 10. Yun ang dahilan bakit niya ako binibigyan ng sobra kaya sa aking mga pangangailangan. Ibinibigay mga kapatid ng Panginoon ang higit pa sa ating pangangailangan upang gamitin natin sa mga gawain ng kanyang kaharian. Again, the Lord provides wealth so that we might honor Him with it. Hindi ko mo pinadaan ng Panginoon sa iyong mga kamay ang kanyang salapi. Kanya. You know, this is a question of stewardship. Kanya yun. Pinadaan lang sa iyo. Hindi ko mo pinadaan sa iyong mga kamay. Meron na tayong karapatang gamitin yun para sa mga bagay na maibigan natin. Anong magiging pakiramdam mo at anong iisipin mo sa isang Shopee deliverer na gano'n ang mindset? Hindi iyo yan. Tagapagdala ka lang. Pinadaan sa iyong kamay para dalhin mo sa talagang kinauukulan. My. Klaro po ang sinabi sa atin, for example, sa 1 Corinthians 4:7, for who makes you differ? Who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hadst not received it? Anong nasa iyo na hindi mo tinanggap mula sa Panginoon? Na kung tinanggap mo mula sa Panginoon, bakit ka umaasta na parang iyo lang yan, na ang decision kung paano gagamitin yan ay nasa iyo at hindi sa kung anong dinidikta ng kanyang mga salita. All of a sudden, nakalimutan na natin ang gabay ng salita ng Diyos. Nung wala pa, oh, Panginoong Diyos, anong kalooban mo? Magkaroon lang ako ng trabaho. Oh, Panginoon, hinahanap ko ang kalooban mo. Oh, lead me, Lord. Nung hinahanap pa ang pagpapala, nung matagpuan na, I'm telling you, all of a sudden, alam niya na kung ano gagawin doon. Hindi ko kailangan ng gabay ng Panginoon. Kilusin nawa tayo ng Panginoon.
sa usapin na ito. Mangusap nawa ang Panginoon sa atin. Kaya minsan mahirap bitawan eh. Mahirap kung ang diwa natin from the very beginning is worship, then it's not difficult for us to say, the Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Dalawang bagay po ang malinaw dito. Una, ang tagubilin na parangalan natin ng Panginoon, ng ating tinatangkilik, ay may layunin po na tiyakin na matuwid ang puso natin sa pagkakaloob. Ito ay issue or test of our integrity. Honor the Lord with thy substance. Diyan nagsisimula. Kamusta ka sa kung ano ang meron ka ngayon? Have you been faithful sa kung ano ang tinanggap mo na mula sa Kanya? Yun ang una. It's a test of integrity. Tapat ka ba na nagkakaloob? May nakakakita o wala? May nakakaalam o wala? Pangalawa, ang tagubilin naman po na parangalan siya ng unang bunga na lahat ng ating ani ay usapin naman ng ating generosity. Tapat sa mga pinagkakaloob. Pinalago ng Panginoon ang ating tinatanggap. Handa ka rin bang palaguin ang iyong ipinagkakaloob para sa gawain ng Panginoon? Narinig ko na ito maraming beses. Hindi, okay na, fix na yan. Faithful naman ako nung araw, puro ganyan. Hanggang ngayon, puro ganyan. Ganon? Kung sabihin ng Panginoon na okay na yun, sa umaga ka lang humihinga. Okay na yan. I mean, I'm telling you, alam natin kung gaano kahalaga ang kalusugan pagka may karamdaman ka na. At doon mo nare-realize, Panginoon, lahat kaya kong i-give up. Sustinahan mo lang ako. Pero nakakalimutan natin yan pagkaayos pa ang lahat. Ang yabang-yabang ng marami sa atin. Nakakalimutan natin, ito yung talagang hindi tumatak sa isip natin na kanino kaya, sabi ang tagubilin, thou fool! Yung lahat ng merong ka, kanino yan iiwan? Naalala ko yung matandang awit nung araw, lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin ka. Mga kapatid, huwag tayong masyadong palibang sa mga bagay na dapat sana ay dahilan upang lalo nating pagpasalamatan ng Panginoon. Huwag nating gawing karibal ng Panginoon ang mga bagay na dapat sana ay magpasidhi na lalo sa ating attitude of gratitude, sense of gratitude sa Kanya. Minsan po ay sinabi ni J. Vernon McGee, and I quote, "Don't tell me you are totally committed to the Lord until your pocketbook is committed to." Mahirap. Minsan nahihirapan tayong pakinggan yan. Pero that's precisely the point. Kung sensitibo tayo pagdating sa usapin ng pagkakaloob, then we have a problem. Ang ating pagtatapat sa Panginoong Jesucristo ay dapat magkaroon ng malaking epekto sa paraan naman ng ating pagkakaloob para sa mga gawain niya. I'm telling you mga kapatid, meron tayong mga kapatid na may gayon diwa. Na hindi kailangang ipakilala ang sarili nila. Just last Sunday, basta ilagay yung sobre sa offering plate.
Malaking pera, as in malaking salapi na magagamit sa gawain ng Panginoon. Sino nakakita? Ang Panginoon. Sapat na yon. Yung paggamit ng term na first fruits. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Kaya klaro pinalago first fruits of all thine increase. Pinalago. Nagsimula sa what you have currently and then pinalalago Ang Diyos hindi madabot Namamali lang tayo ng intindi. So, again, obvious yung bagay na yan sa paggamit ng terminong first fruits. Sa Panginoon, unang magbibigay, first fruits. Sa Kanya ang pinakamainam na kaloob. That's the context of the term first fruits. Sa Jewish mindset, yun yung pinakamainam, yung unang ani. Pinakamaganda sa Panginoon. Bago pa anihin ng the rest of the field, yun munang pinakamainam pipiliin. Bago galawin ng mga hayop, yung pinakamatataba, yung pinakamainam, yun muna ang saan? Sa Panginoon. Hindi siya ang huli. Hindi ang sa Kanya yung tira-tira. Hindi yung kung may tinanggap kang pagpapala mula sa Panginoon, aawisin mo muna yung bayarin, aawasin mo muna yung sa tatay mo at sa nanay mo, mas mahalaga pa yun sa iba. At teka muna, ito kay tatay at mahirap na, baka nagtatampo. O kay nanay, o kay anak. O kaya naman yung pang-shopping. My. Kapatid, hindi po napaparangalan ng Panginoon sa pagbibigay natin sa Kanya ng tira-tira. Nayayamot siya. Familiar verses. Isaiah 1, beginning verse 6. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at nangalila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, sana doon ang aking dangal. At kung ako'y Panginoon, sana doon ang takot sa akin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga saserdote na nagsihamak ng aking pangalan, at inyong sinasabi, sa ano namin hinamak ang kanyang pangalan? Kayo'y nangagahandog ng karumal-dumal na hain sa aking dambana, at inyong sinasabi, sa ano namin nilapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak, at pagka kayo'y naghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan. At pagka kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan. Iharap mo nga sa iyong tagapagmana, kalulugdan kabaga niya, o tatanggapin baga niya ang iyong pagkatao? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, o iharap mo nga sa iyong tagapamahala, rather. When we visited Brother Roman, napansin ko agad, may tawag dun yung lalagyan ng pinakamaiinam na mga plato, mga platito, lahat ng mga China nandun. I mean, not our modern definition of China. I mean, there was a time na pag sinabing China, yun yung elegante. Tukador. Hindi. Eskaparate. Ayan. Amen. Eskaparate. Yun yung prominente yun. At naalala ko tuloy yung aming mga nuno. Nung araw, kapag may espesyal na okasyon, doon lang ilalabas ang mga mamahaling plato at tasa and everything. Bawal mong gamitin yon para lang sa espesyal na okasyon yon. Buti pa yung mga bisita, espesyal. Yun ang issue ng ating Panginoon. You know what? If we would read on dito sa Isaiah chapter 1, alam nyo, sasabihin ng Panginoon, isara nyo ang pinto ng templo. I do not want to have anything to do with these people, with these so-called worshipers.
Doon ako nanggagaling kung bakit ko sinabi, kinamumuhian ng ating Panginoon, kinayayamutan ng ating mga Panginoon, ang gayong diwa ng pagsamba sa Kanya. Tandaan natin, karapat-dapat ang Panginoon sa pinakadakilang kaloob at pagbibigay karangalan mula sa atin sapagkat siya'y dakila. Wala nang mas dadakila pa, mga kapatid, sa Kanya. At ang pag-ibig na Kanyang iniukol para sa atin ay dakila rin. Gayon na lamang ang Kanyang pagsinta. Hindi siya maaaring umibig ng mas mababa pa doon. Dahil yun siya, gayon na lamang ang Kanyang pagsinta sa sanlibutan. Binigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Verse 10 again, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Gusto kong linawin na ang pangakong ito ay hindi parang isang ticket na kapag napasayo na ay tiyak na ang panalo. Mawawala na dito yung usapin ng trusting in the Lord and leaning on our own understanding kapag ganun pala Gusto mong lumago ang iyong mga pagsusumikap o i-honor mo ang Panginoon sa lahat ng meron ka. Tiyak yun. Wala pong gayong pangako. Prinsipyo, oo. Hindi pangako. Mapapansin ninyong nakaugnay ito sa prinsipyo ng pagtitiwala at pagsunod. Bagamat generally speaking, under normal circumstances, tunay na nagpapala ang Panginoon. Subalit hindi palaging kagyat ito. Gaya ng ating nabanggit na kanina, minsan, pinadadaan tayo ng Panginoon sa mga pagsubok. Sa mga panahong hindi maalwa upang turuan tayong magtiwala at patuloy na sumunod sa Kanya at upang maniwala tayo na maging doon, ginagawan tayo ng mabuti ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin, ang mga temporal na pagtatagumpay sa buhay na ito ay hindi katibayan na tayo talagang minamahal ng Diyos. Kung paano ang pagdaan sa mga kabigatan ay hindi rin nangangahulugan na tayo kinamumuhian ng Diyos. All you have to do is to go back to Job and his story to prove that point. Tinuturuan ng ating Ama ang Kanyang mga anak upang maging kalarawan ni Hesus Kristo. Hinuhugis niya tayo sa Kanyang larawan. Sa Kanyang pagiging hari at Panginoon, nagpapasya po siyang minsan ay magbigay at minsan naman ay ang bumawing muli. Alinsunod sa inaakala niyang pinakamainam para sa atin. Ang tungkulin po natin ang magtiwala ng lubos sa Kanya sa mga panahong puno ang ating mga kamalig, ang ating bank account, etc. At maging sa mga panahong halos wala itong laman. Uulitin ko bahagi na yun. Tungkulin nating magtiwala ng lubos sa Kanya sa mga panahong puno ang ating mga kamalig, at maging sa mga panahong halos wala itong laman. Karapat-dapat ang ating Panginoon na dakilain, karapat-dapat ang ating Panginoon na parangalan, karapat-dapat ang ating Panginoon na sambahin sa lahat po ng panahon at sa lahat po ng pagkakataon. Amen. Let's all stand.